Ayatul Kursi o ang Not Verse of the Throne ay ang ika-255 na talata mula sa Surah Al-Baqarah sa Quran. Isa ito sa mga pinakatanyag na talata ng Quran dahil sa taglay nitong mga aral at kahalagahan sa Islam. Teksto ng Ayatul Kursi, Surah Al-Baqarah 2:25. Salin sa wikang Tagalog. Si Allah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya, ang buhay, ang tagapagpanatili. Siya ay hindi tinatablan ng antok ni ng pagtulog. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at nasa kalupaan. Sino ang maaaring mamagitan sa Kanya maliban kung may pahintulot Niya? Nalalaman Niya ang nakaraan at hinaharap nila. Walang makakaabot sa Kanyang kaalaman maliban sa anumang nais Niyang ipaalam. Ang Kanyang trono ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan at ang pangangalaga sa mga ito ay hindi mahirap para sa Kanya. Siya ang kataas-taasan, ang dakila. Paliwanag mula sa Quran at Hadith. Pagtatangin ng kaisahan ng Allah, Tauhid. Itinuturo ng Ayatul Kursi ang kaisahan at kadakilaan ng Allah. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin sapagkat siya ang Al-Hay, ang buhay, at Al-Qayyum, ang tagapagpanatili. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. 2. Kanyang kaalaman. Ang kaalaman ng Allah ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Walang makakakita o makakakuha ng anumang bahagi ng Kanyang kaalaman maliban kung ipahintulot Niya. 2. Ang trono ng Allah. Kursi. Ang salitang kursi ay sumasagisag sa kapangyarihan ng Allah. Ayon sa isang hadith, ang kursi ay napakalaki, at iyan ay mas malaki kaysa sa buong kalangitan at kalupaan. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Kanyang pangangalaga. 4. Hadith tungkol sa Ayatul Kursi. Ayon kay Abu Huraira, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kapag binasa mo ang Ayatul Kursi tuwing gabi, ang Allah ay magtatalaga ng isang anghel upang ikaw ay bantayan at walang makakasakit sa iyo hanggang umaga. Sahih Bukhari Hadith 2:11. Isa pang hadith ang nagsasaad ay ang Ayatul Kursi ang pinakadakilang talata sa Quran. Muslim Hadith 8:5. Pagprotekta laban sa masama. Ang pagbigkas ng Ayatul Kursi ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga jin, masamang espiritu at masasamang elemento. Maraming Muslim ang bumibigkas nito pagkatapos ng bawat sala, dasal, bilang pananggalang, mga gamit ng Ayatul Kursi sa araw-araw. Pagbasa tuwing umaga at gabi para sa proteksyon. Pagbigkas pagkatapos ng bawat dasal, pagtuturo nito sa mga anak upang kanilang isapuso ang aral ng Tauhid, ang kahalagahan ng Ayatul Kursi bilang isang proteksyon, ang pagiging sentro nito sa pagpapahayag ng pananampalataya sa Allah at ang inspirasyon nito sa araw-araw na buhay ng mga Muslim. Sa panahon ng pagsusulat ng Surah Al-Baqarah, matapos ang hijra, paglipat ng propeta mula Makkah patungong Madina, ang Surah Al-Baqarah ay ipinahayag ng paunti-unti sa loob ng maraming taon upang turuan ang mga Muslim tungkol sa batas, pananampalataya at moralidad. Kwento at konteksto ng pagkapahayag. Habang ipinapahayag ang Surah Al-Baqarah, dumating ang Ayatul Kursi upang magbigay diin sa kadakilaan at kaisahan ng Allah, Tauhid. Ang talata ay itinuturing na isa sa pinakadakilang talata ng Quran dahil sa malalim nitong nilalaman at kahalagahan sa pananampalataya ng mga Muslim. Sa iba't ibang salaysay, sinabi ng propeta, Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na ang Ayatul Kursi ay isang espesyal na kapahayagan mula sa Allah na naglalaman ng mga pangunahing aspeto ng pananampalataya, ang pagiging Al-Hay, ang buhay, at Al-Qayyum, tagapagpanatili. Ang pagiging natatangi ng Allah bilang walang antok, walang inaantig ng kahinaan. Ang Kanyang kaalaman na sumasakop sa lahat ng bagay, ang Kanyang trono, kursi, na sumasaklaw sa buong kalangitan at kalupaan. Isang kilalang hadith tungkol sa Ayatul Kursi, ayon sa isang kwento sa Sahih Al-Bukhari, ibinahagi ni Abu Huraira. Ang isang insidente kung saan siya ay binigyan ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng Ayatul Kursi. Inutusan ako ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, na bantayan ang mga ari-arian ng zakat. Isang gabi, may dumating na tao upang magnakaw ng pagkain. Nahuli ko siya at sinabi niya, pauwiin mo ako at hindi na ako babalik. Nangyari ito ng 3 gabi. Sa ikatlong gabi sinabi niya, kung babasahin mo ang Ayatul Kursi bago matulog, walang makakapanakit sa iyo. At isang anghel ang magbabantay sa iyo buong gabi.
Kinaumagahan isinalaysay ko ito sa propeta at sinabi niya ang taong iyon ay isang sinungaling. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niya ang katotohanan. Ang magnanakaw pala ay si Shaitan. Sahih Bukhari, Hadith 23. Ang hadith na ito ay nagpapakita ng proteksyon at kapangyarihan na dala ng Ayatul Kursi. Buod ng kahalagahan, pagpapatibay ng pananampalataya, tauhid, ang Ayatul Kursi ay isang deklarasyon ng kaisahan at walang hanggang kapangyarihan ng Allah. Hado, pagpapaalala ng kapangyarihan ng Allah sa kanyang kaalaman at kapangyarihan, walang anuman ang maaaring makapinsala sa isang tao na nagtitiwala sa kanya. 3. Proteksyon laban sa masama. Ang pagbasa nito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa jinn, masamang espiritu at masasamang hangarin. Ang Ayatul Kursi ay patunay ng habag at gabay ng Allah sa sangkatauhan at ang pagbigkas nito ay nagbibigay katiyakan at kapayapaan sa puso ng mga mananampalataya. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. May I know where country you are so that I can mention you to my next video? Inshallah. It's me, Legendary.